Itinuturo ng mga banal na kasulatan na isang bahalagang pananagutan ng mga lingkod ng ating Panginoon Diyos na ibalita ang kanyang pagliligtas at ipahayag ang dalisay na ebanghelyo o ang mga salita ng ating Panginoon Diyos. Ito ay walang humpay na itinataguyod ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo upang marami pang mga tao ang makarating sa tunay na pananampalataya na ikapagtatamo ng kaligtasan. Sa episode na ito ng palatuntunang ito, mapapanood po natin ang kasaysayan ng ilang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na nagpakita ng iba yung kasipagan at pagpapahalaga sa pamamahagi ng pananampalataya. Isa sa kanila si kapatid na Benjamin Felipe, taga-lokal ng Amukaw sa distrito eklesyastiko ng Tarlac South. Mula noong 2006 hanggang sa kasalukuyan, nakapagbunga na siya ng mahigit 80 tao na naging kaanib sa Iglesia ni Cristo, tumanggap ng tunay na bautismo. Tunghayan po natin ang kanyang kwento. Basta ginawa mo yung kalooban niya, sapat na yon. Hindi po liko ang Panginoon Diyos para limutin niya yung pangako niya. Ipagkakaloob at ipagkakaloob po niyo. Basta gawin ang ibig ng Diyos. Siya si kapatid na Ben, may tungkulin, ama ng sambahayan, magsasaka at nagtataglay ng isang dakilang kaloob. Ako po si kapatid na Benjamin Felipe Sr. Nakatala po dito sa lokal ng Amukaw, distrito ng Tarlac South. May tungkulin po ako bilang Pangulong Diakono na halos ay mahigit ng 30 taon simula nang tanggapin kong tungkulin ito. At ang aking pong mga anak, ang bilang nila ay 5 at yung 3 nasa ibang bansa, 3 lalaki. Ang aking mga anak sa ibang bansa ay mga Pangulong Diakono rin katulad ko. At yung pong isa ay manggagawa na nakadestino po dito sa Tarlac South. At yung pong isang babae ay kasama po namin dito, nakakatulong po ng kanilang ina. Pagsasaka ang kinagis ng hanap buhay ni kapatid na Ben. Sanay sa hirap, ngunit ang bawat bunga ng kanyang sakripisyo ay binibigyan ng mataas na pagpapahalaga. Dahil sa ko isang magsasaka, alam ko po kung gaano yung hirap, yung pagsasakit, pagtitiis, namumuha ng kanang iba't ibang klaseng kahirapan para ka lang umani. Ganyan din po ang pagturing ko sa gawaing pagpapalaganap. Ito na nga po pagka nakapagpabautismo ako, itinuturing ko na pong umaani na ako noon. Yun ay kaloob po ng Panginoon Diyos sa akin. Kahanga-hanga ang mataas na pagpapahalaga ni kapatid na Ben sa gawaing pagpapalaganap. Ikinuwento niya sa akin ang ilang tagpo sa panahong siya'y nagmimisyon. Halimbawa po, mayroon akong kausap na tao na gusto kong akitin sa loob ng iglesia. May pagkakataon na sa aming pag-istorya, ipasok ko po yung ating pananampalataya. I-apply ko po sa kanya. Halimbawa po, ganito. Ang pinag-uusapan namin, mahuhulog doon sa puntong talagang mahirap naman ang buhay ngayon. Magkabi-kabila nga ay kalamidad, kagipitan, kahirapan, pagpatay, naghahanap po yan. Ngayon, pagka nasa punto na po kaming ganon, tatanungin ko po siya, sa pagkakataong kahirapan ninyo, maliban doon sa mga taong nilapitan ninyo, sino pang nilalapitan ninyo? Siyempre, ang Diyos. Sabi po niya, o sige po, talagang tama po yan, ang Diyos. Pero natitiyak po ba ninyo na kayo tumatawag sa Diyos, natitiyak ninyong dinidinig niya yung panalangin ninyo? Pero alam ba ninyo kami, tiyak na tiyak at sinasampalataya na namin kapag kami tumatawag sa Panginoon Diyos, ay dinirinig niya. Ayan ang katunayan na naging panatag ang aming kalooban, nararamdaman namin yun. Pero kayo po ba nararamdaman nyo pagkatapos nyo tumawag, panatag ang kalooban ninyo? May pagkakataon po na hindi siya makasagot. Pero ganito po, ang masasabi ko sa inyo, ito'y pagmamahal ko sa inyo. Kung maaari, kung may panahon kayo, meron po kaming ministro na nakadestino sa aming lokal, patutunayan po namin sa inyo kung gaano yung sinasabi namin bakit matatag kami, bakit hindi kami kinakabahan ng mga mangyayari sa daigdig na ito. At sinasampalatayaan na namin ang aming mga panalangin
ay dinidinig at ipinagkakaloob ng Panginoon Diyos. Mapalakaibigan po yan sa mga tao, palabati. Ganun po yan. Saka magaling pong makisama. Ganun po yung kapatid ko. Si Gaben po ay tunay na naging inspirasyon ng mga kapatid sa aming lokal sa pangunguna sa larangan ng pagbubunga. Marami po kaming natutunan kay kapatid na Benjamin Felipe sa pamamaraan kung paano po kami makapag-hikayat ng mga magpapamisyon at aanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ang kapatid na Ben ay totoong palakaibigan. At yung ginagawa po niya na pagtulong sa gawain, lagi po niya nababanggit na yon ay para po sa ating Panginoong Diyos. Saksi ang tahanan ni kapatid na Ben sa napakaraming taong nakapakinig na ng aral, sumampalataya at umanib sa tunay na iglesia. Hindi po mahirap yung pinag-uusapan ang ukol doon sa pag-akit ng tao sa iglesia. Ang sa akin po, ang ginagawa ko ay kausapin sila. Una, makikipagkaibigan, mapalapit ang kalooban sa kanila. Pagkatapos unti-unti, akitin sila sa ating mga pagmimisyon, sa mga pagdudoktrina, upang makapakinig sila ng mga aral ng Panginoon Diyos. At ang pinakapangunahin dapat kung ginagawa ay hilingin sa Panginoon Diyos na sana'y matawag din sila sa loob ng banal na iglesia upang makilala nila ang katotohanan na ang iisang Diyos na tunay ang dapat nating paglingkuran. Ang isang katangian ng mga taong hinirang at tinawag ng ating Panginoon Diyos batay sa pagpapatotoo ng mga apostol, ang mga Noong pong una, ay mayroon. hindi pa po ako Pangulong Diakono, hirap na hirap po ang kabuhayan namin. May mga pagkakataon talagang gagamitin namin sa pangkabuhayan ay nagiging salat kami. Sinabi sa akin, di ko makalimutan yung isang kapatid na ministro na nakadestino dito noon. Tanggapin mo ang tungkulin bilang Pangulong Diakono, yung bagay na hinahanap mo, ibibigay ng Diyos yan. Hindi tinanggap ko po. Maluwag sa kalooban ko, tinanggap ko tungkulin bilang Pangulong Diakono. E nung po nasa akin ang tungkulin, karaniwan na po yung magdaranas ka ng iba't ibang mga pagsubok. Yun ay bahagi lang na sinusubukan ka ng Panginoon Diyos kung gaano ka katatag, kung gaano ka katibay. Pero salamat po sa Panginoon Diyos, ginawa niya akong matatag. Nakapagtagumpay po ako, natupad kong tungkulin ko, kasabay po ng mga biyayang ipinagkakalob sa akin ng Panginoon Diyos. Hinihiling ko na lang sa Panginoon Diyos, sapagkat ang totoo, lahat ng tagumpay, lahat ng hiniling ko, alos ay pinagkalob na niya. Ang karagdagan po pang hinihiling ko sa Panginoon Diyos, sana dagdagan pa ang aking buhay. Dahil ang buhay na ito at ang lakas ay ipinapangako ko na gagamitin ko rin para sa Kanya sa paraang ako'y maging kapakipakinabang sa iglesia. At inihiling ko rin na sana ang aking mga pamilya, kung paano ako nagtagumpay, ay ganun din sana sila, ipagkaloob din ng Panginoon Diyos sa aking mga anak. At yung parting sa kabuhayan, yun na nga, alam ko pong kahit na hindi ko nahingin yun, pagkakalob ng Panginoon Diyos. Kung ang tao lamang ay mag-uukol ng matamang pagsisiyasat sa pag-alam at pagsunod sa mga aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia, mauunawaan nila kung bakit gayon na lamang ang pagsisikhay ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na hikayatin ang mga tao na makinig ng mga aral na itinataguyod dito. Mauunawaan nilang ang mga dalisay na aral ng Diyos ang maghahatid sa tao tungo sa isang buhay na punong-puno ng kahulugan at kaukulan. Ito rin ang magtuturo sa kanila kung ano ang tama at mabuti. Magbabalik po ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig.
Sa mga banal na kasulatan ay mababasa na mabuti nga ito at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Siya ang may gustong maligtas ang lahat ng tao at marating ang kaalaman sa katotohanan. Ito ang tinitindigan ni kapatid na Jerry Manuel, ang ipaalam sa mga tao ang katotohanan para sila rin ay magtamo ng kaligtasan. At dahil dito, mula noong 2006 hanggang sa kasalukuyan, nakapagbunga na siya ng halos 80 tao. Panoorin natin ang kanyang pag-asa. Iti panahon, asiligan. Kahit ko tinabumbuna pa nga panahon iti biyag ko, may laan ko kinapo Diyos. Sa kasalukuyan po, nagtatanim po ako ng palay. May konting bukid din po kami at meron din kaming konting welding shop. Para kanya kami gawa guys. No agmi-mission ka, dakkel nga tulong mo ti pada matao. Nangron na may sublim kinapo Diyos. Nagigiyado nga tao. Ang kahayagan ng paglalaan ni kapatid na Jerry ng kanyang panahon para sa Panginoon Diyos ay ang kanyang kasipagan at pagtatalaga sa pamamahagi ng pananampalataya. Madalas ay kasama niya sa pagbimisyon o pagpapakilala tungkol sa iglesia ay ang kanyang may bahay. Pangunahin ko pong pamamaraan, nakikipagkaibigan mo muna ako sa mga tao. Hindi po sapat na naging kakilala lang niya, binabalik-balikan niya po yon. Hanggang sa mapapayag po niya na makinig ng aral ng Diyos na sinasampalatayanan sa loob ng Iglesia ni Cristo. Tinatanong ko po kung anong relihiyon nila. Pagkatapos po, sinasabi ko sa kanila kung nakapakinig na sila sa aral ng Iglesia. Wisin da kayo nga agdeng ti adal ti Iglesia. Nung kasano niya nga ti adal ti Iglesia susurutin na. Pagyaman. Pagka banggit po nilang hindi pa, sabi ko subukan mo makinig sa Iglesia. Sa mga doktrina ng Iglesia kako. Isa rin po siya sa masasabing huwaran sa pagsunod sa mga aral ng Panginoong Diyos. Kinakikitaan po siya ng magandang pag-uugali bilang isang Kristiyano. Ang mabuting asal at ang malinis na pamumuhay ang nakikita sa kanya ng mga kaibigan at kamag-anak. Ito rin ang nag-uudyok sa maraming kakilala na tuklasin ang relihiyong kanyang kinaaaniban. Pangunahin na po ang aking mga kamag-anak na hinihikayat para makinig sa aral ng Iglesia ni Cristo. Natapos na yung asawa ko dito sa Quezon po, na napabautismo na lahat yung mga kamag-anak na doon. Marami sila. Sabi ko naman sa kanya, tapos na yung mga pinsan mo lakay, sabi ko. Yung mga kapatid ko na naman, sabi ko sa kanya, Kabagis. O sige, sabi naman po. Tapos nananalangin po ako na sana po makapag-iglesia sila. Isawa naman lang Diyos po na kuha ko yung iba, pero mayroon pa nga. Malaking tulong kay kapatid na Jerry ang kanyang sasakyan. Gamit-gamit niya sa pagsundo at sa paghahatid sa mga naaanyayahan sa mga pamamahayan, sa mga dako ng doktrina at gayon din sa mga pagsamba. Panahon nga may nagkakayak, di 2009, agar-arkila kiti sasakyan. Tata, mapanunot ko, mabalibang nga kidawang kinapo Diyos ko na. So ding kararag ko, nga sa pilo ko matay, kanak ti parabor, tadigatan ko ti sasakyan. Hanga mabay nga panahon, intin na ti sasakyan. Dito, Kabagis. Ati kabayas nga sasakyan. Dahil sa tigang gamitek na agakayati yan, nga sasakyan. Hindi hadlang para kay kapatid na Jerry ang kanyang hanap buhay para magpakasipag sa gawaing pagpapalaganap. Masipag at masigla sa ating mga paglilingkod sa Diyos
Ati panawin ko ita, adyo nagiti may isang aldaw, itid ko kinapo Diyos ay ikaw kudwa ti aldaw. Tapno sumurti doktrina, agakay. No, dati may talak nga mapapayag ngagpadoktrina, naragsakit rin na. Lanang maabutan dati bautismon. Nagragsak ti marina, kala nagdakkel na tinaramid ko unay kinapo Diyos. Pagka nasasalubong ko po yung mga nakakay ko, lalo kung naging diakono na, mga may tungkulin na. Sa lubos na kong kasihan, nayayakap ko nga po eh. Di panahon nga panagkakakay ko kabagis. At dati pa panakin may isang balay. Ada mo di panahon at dati tao madi na kayat ti agdengag. Hindi na. Sige po, alis na po ako. Sa iba na lang po. Sige po. Idak mawan ng tinamnama jay. Kabagis. Kinabigatan nagsubliak tumanin. Iji balay na. Hanggang pumayag iso na nga agpa-doktrina. Nang tanungin ko siya kung mahirap ang tumulong sa gawaing pagpapalaganap, ang tugon niya'y Madali lang po. Sa akin, madali lang po. Pinakamadali po dahil sabihan mo lang po na makinig yung tao sa aral ng iglesia. Mayroon pa akong guide na kapatid o kaya kaibigan ko sa dakong yon na tatanungin ko pong pangalan yung tao, yung sambahayan. Pagkatapos na po, isasama ko sa aking panata. Isinasama ko po yung pangalan niya sa aking panalangin. Hinihiling ko sa Ama na yung pangalan na ito ay kung maaari lang po ay tatawagin na niya. Iti kanayon kong ikakararag kawagi. Sakbay man lang kuma nga ukuman na tingalubang wano alaan na tibiyag ko. May sirek ko pa'y kumamin iti kakabagyak. Amin. Tapno kasta no may salakan ako, may salakan naman. Namnamak kini na po Diyos kabagay, di na nga ikan na pa itutulong nga balbaliw kanya. No kasano nga tinulungan na kiti na parabas, ti namnamak. Sakbay nga dumayo na di Universal Iglesia ni Cristo. Malampasakpay iti bilang nga sanggasot nga mapabautismuhan. Tiniyak ng mga apostol na ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay sa langit ng lahat ng mga sumasama sa gawaing pagpapalaganap ng dalisay na ebanghelyo. Kaya ang mga kaanib sa iglesia, hindi nangihinayang kung anuman at gaano man ang maging puhunan sa pagtulong sa gawaing pagpapalaganap, sapagkat ang kapalit nito ay kaligtasan. Habang tumutulong sa gawaing ito, lalong tumitibay ang pagkakatala ng pangalan ng isang kaanib sa aklat ng buhay sa langit. At ang pag-asa'y lalong tumitibay na magtatamo ng kaligtasan. Magbabalik po ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Itinuro ng ating Panginoong Hesukristo na ibigin natin ang ating kapwa. Ang aral na ito ay buong pusong itinataguyod ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ipinadarama ang pag-ibig sa kapwa sa iba't ibang kaparaanan. Subalit sinasampalatayanan na ang pinakadakilang kahayagan ng pag-ibig sa kapwa ay ang madala sila sa tunay na pananampalataya na ikapagtatamo ng kaligtasan. Ito ang pinanindiganan ni kapatid na Sandra Nasis, taga-lokal ng Pusurobio sa Distrito Eklesyastiko ng Pangasinan East. Panoorin natin ang kanyang kwento.
Hindi po mahirap ang magbunga, napakagaan po. Ako po si kapatid na Sandra Espiritu Nasis. Ako po ay isang Chaconesa. Ang asawa ko naman po ay si Alexander Valdez Nasis, katiwala ng grupo. Isa pong kontraktor. Ang asawa ko at nagsusupply ng mga construction materials. Ang trabaho ko po ay nasa government. Mayroon kaming 2 anak na lalaki. Palibhasa'y bahagi na ng buhay ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ang magdaan sa mga pagsubok. Isang mabigat na suliranin ang humamon sa katatagan ni kapatid na Sandra. Year 2000, nagpunta po ako ng St. Luke's Hospital for check-up lang. Sabi nila, hindi na ako pinauwi kasi namamanhid na po kasi ang dito sa paa ko. Sabi nila, within this week, pag umuwi ka pa, mapaparalyze ka na. Kaya hindi na po ako pinayagang umuwi. Yung slip disc po, may naipit na ugat kaya namamanhid po yung itong baba na pong 2 paa ko. Sa pagkakataong iyon, pinatunayan niya ang matibay na pananalig niya sa dakilang magagawa ng Panginoong Diyos. Nung pagkaalis po ng doktor, sabi ko sa asawa ko, lapit tayo sa Ama, walang imposible sa Ama. Sabi ko, talagang binanggit ko po sa panalangin naming mag-asawa, yung taos-puso talaga na panalangin. Bubuhayin mo lang ako, Ama, gagamitin ko ang aking buhay at lakas sa paglilingkod sa iyo. Yun ang kasi sabi ng doktor, ramdam na ramdam ko po, talagang mapaparalyze na po ako year 2000. Hindi pa halos nagtatagal ay nahayag agad kay kapatid na Sandra ang pagtulong at patnubay ng Diyos sa kanya. Bumalik po yung doktor, pinaulit po yung laboratory. Nakita po sa MRI na hindi na po ako dapat maoperahan. Sa kahit isang saglit lang, basta ipagkakaloob ng Ama, yun mababago po ang kahit doktor po ang nagsabi. Tulad ng kanyang pangako, itinalaga niya ang kanyang lakas at buhay sa pagsunod sa mga kalooban ng Diyos. Kabilang doon ang pamamahagi ng ating pananampalataya. Yung opisina namin ay opisina po ng mga liga ng mga barangay. Marami po talaga akong nakakasalamuhan ng mga tao sa aming opisina. Nakakasalumuha ko po sila. Mini-mission ko na rin po sila. Yung pag-ibig sa kapwa at higit sa lahat, gusto po namin silang maligtas. Kinakuusap ko po sila na may Bible study po kami sa aming tahanan. Kung maaari po sana, magpa-unlock kayo. Sinasabi ko po sa kanila. Pag tumatanggi po sila, hindi pa rin po ako nawawalan ng pag-asa. Marami ang nagpasyang umanib sa Iglesia ni Cristo mula sa kanyang mga namisyon o mga taong naanyayahan niya upang magsuri sa aral ng mga banal na kasulatan. Sa katunayan, mula taong 2006, mahigit sa 100 na ang kanyang bunga o mga taong napabautismuhan sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ang gaan-gaan ng loob at saka ang saya, ang galak na galak ang aming puso. Karamihan po sa kanila, lumalapit po silang mag-asawa sa amin na hindi nila maiwasan ang umiyak kasi nagpapasalamat sila at napasok sila sa loob ng Iglesia ni Cristo. Bago po kasi ako mag-mission, humihingi pa po ako ng tulong at patnubay ng ating Ama
Kaya magtiwala ka lang sa Diyos, yung mga ilalapit mo na mga tao, napakadali. Si kapatid na Sandra Nasis po ay inspirasyon ng maraming kapatid dito sa lugar. Marami po sa kanyang mga napabautismuhan ay may mga tungkulin na rin po ngayon sa iglesia. Ang mga naakay po ng kapatid na Sandra na nagsimula ay yung mga magulang. Nakakatuwa po na ngayon ay pati yung mga anak ay kasama na po natin sa iglesia. Itinuro ng Panginoong Hesukristo na ang kanyang mga hinirang ay magsipagbunga at may kalakip na pangako na anuman ang kanilang hingin sa Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo ay tatanggapin nila. Ang katotohanan ito ay nahayag sa sambahayan ni kapatid na Sandra. Sabi po ng mga ubigay ni, yung mga iba, wala ka ng chance na magbuntis kasi dahil nga sa sakit mo dun sa lumbar spine mo, tapos yung may myoma ka na napakalaki, yun ang humahadlang na para magbuntis ka. Sa awa ng Ama, binigyan na po kami ng isang babae. Sa ultrasound niyo po natin? Opo, pero kahit hindi pa na ultrasound, talagang pakiramdam na po namin talagang hiningi natin sa Ama ipagkakaloob. Sumasampalataya po ako na lahat na siguro ng mga hiniling ko sa ating Ama, patuloy na ipinagkakaloob pa niya dahil sa pagtulong sa gawaing pagpapalaganap. Kinikilala niya na ang dahilan kaya nagtagumpay siya na maipabahagi ang kanyang pananampalataya sa maraming tao ay dahil sa tulong ng Diyos at sa kanyang mataos na pag-ibig sa kapwa, pag-ibig sa Diyos at sa pagsunod sa kanyang mga banal. Sa kasalukuyan ay patuloy na nararagdagan ng bilang ng mga nagpasyang umanib sa Iglesia ni Cristo mula sa mga inakay o mga taong naanyayahan ni kapatid na Sandra Nasis na magsuri sa Iglesia ni Cristo. Nasaksihan po ninyo ang iba't ibang kwento ng mga kapatid na aming nakapanayam. Mga istoryang sumasalamin sa mga karanasan ng lahat ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo saan mang dako, na buong kasipagang tinutupad ang gawaing pamamahagi ng tunay na pananampalataya. Iisa ang layuning nagahari sa aming damdamin, ang matupad ang kalooban ng ating Panginoon Diyos at ang maipahayag pa sa marami ang dalisay na ebanghelyo na maghahatid tungo sa isang buhay na punong-puno ng kahulugan at kaukulan at higit sa lahat, tungo sa buhay na walang hanggan. Sana po ay naibigan ninyo ang edisyong ito ng Pananampalataya, Pag-asa at Pag-ibig.